Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We are now on diary entry number 1053. This was on March 25, 1937, Holy Thursday. During Holy Mass, I saw the Lord who said to me, "Lean your head on my breast and rest." The Lord pressed me to his heart and said, "I shall give you a small portion of my passion, but do not be afraid. Be brave. Do not seek relief, but accept everything with submission to my will." Huwebes Santo. Sa panahon ng banal na misa, nakita ko ang Panginoon na nagsabi sa akin, "Ihilig mo ang iyong ulo sa aking dibdib at magpahinga." Idiniin ako ng Panginoon sa kanyang puso at sinabi, "Bibigyan kita ng maliit na bahagi ng aking paghihirap. Ngunit huwag kang matakot. Maging matapang ka. Huwag maghanap ng kaluwagan. Ngunit tanggapin ang lahat ng may pagpapasakop sa aking kalooban." Alright, again, about the sufferings that Faustina had to take. Para bigyan ng konsolasyon si Faustina, sabi ni Jesus, ito, humimlay ka sa akin. Parang pag tayo, no? Ang sarap ng pakiramdam kapag meron tayong nasasandalan. Meron tayong, kapag masama ang loob natin, mabigat ang ating kalooban, meron tayong napaghihingahan, ano? Tapos yakapin tayo o kaya tatanggapin ang ating ulo sa kanilang shoulder, sa kanilang balikat. Masarap ang pakiramdam, di po ba? Pag ganon, yung meron ka bang natatakbuhan, meron kang nasasabihan na pagsasabihan ng iyong mga sama ng loob, kung ikaw ay malungkot, may suliranit. Pero iba pag kay Jesus tayo nakasandig. Kaya lang, syempre kay Jesus hindi naman natin nararamdaman yun, no? Hindi katulad ni Faustina. Totoong-totoo yung presensya ng Panginoon sapagkat nakakausap niya, nahahawakan niya. Imagine, the Lord pressing Faustina to his heart. Kung ikaw ba, gandong-gandong ka ni Jesus, yakap-yakap ka, at naglulubag ang kalooban mo, pero sasabihin niya, "Bibigyan kita ng maliit na bahagi ng aking pagpapakahirap. Huwag kang matakot. Huwag kang hihingi ng kaluwagan," sabi, no? Kung gusto mo ba yun? Will you be ready when Jesus would tell you, "Lean on my shoulder, press your head to my heart"? No? Kasi tayo ngayon hindi natin nararamdaman yan. Yung ano ba, yung physically hindi natin nararamdaman. Maring pwede natin imagine lang yan at si Jesus ay nandyan lang, nakahimlay tayo sa kanya, pero hindi natin nararamdaman, di ba? Iba. Kay Faustina nararamdaman niya. But the difference again is, if you would be given the opportunity to press your head on the heart of Jesus, will you be happy? Pag sinabi niya, "I will give you a small portion of my passion." So parang ganun yung kondisyon, ano? Makakahilig ka sa puso ni Jesus, pero magkakaroon ka naman ng maliit na bahagi ng kanyang pagpapakasakit. And that small portion is quite big for us. Hindi natin, at our level, baka hindi natin kinakaya yun. Kasi tayo, konting yun nga, no? Konting mapitik lang, umiiyak na. Nawawala ng tiwala sa Panginoon. So, ito po yung nangyayari kay Faustina, no? Small portion, huwag kang matakot. At higit sa lahat, huwag kang hihingi ng kaluwagan. Do not ask for relief. Do not seek for relief. Parang
Siyempre 'pag mabigat na bigat na kalooban mo, hihingi ka na talaga ng kaluwagan yun, pero sabi ni Jesus, "Huwag kang hihingi, tiisin mo yan. Tanggapin mo ng may pagsuko sa aking kalooban." Yun yung susi para malagpasan. Huwag kang magrereklamo. Do not complain. At huwag kang hihingi ng tulong sa mga tao, sa mga nilalang. Sapagkat malamang sa hindi, ang sasabihin nila sa'yo, tigilan mo na yan. O kaya, hindi mo pa magugustuhan. No? Yung kanilang sasabihin, kalokohan yung ginagawa mo, ganun, no? So, hindi ka makakakita o makadarama ng kalubagan kapag ito ay sinabi mo sa ibang tao. Kapag humingi ka ng kalubagan sa ibang tao, we can only rely on Jesus. Wala nang iba. Kasi nga, kahit sa asawa mo, di ba? If you still have your spouse with you, pag sinabi mo itong mga paghihirap mo na may kinalaman sa spiritual, halimbawa yung problema mo sa mga kasama mo sa simbahan na sobra nang nakakasakit sa'yo. Pag sinabi mo yun sa asawa mo, sasabihin na asawa mo, sinasabi ko na nga sa'yo, tigilan mo na yan eh. Yung gano'n, ano? So, no one would understand you. Pag sinabi mo rin sa anak mo, ganun din. O sige, sa best friend naman, BFF, sabihin ng pinakamatindi pang kaibigan, ano? Pag sinabi mo yung mga ganyan mong suliranin, kahit na po yan ay nasa simbahan, hindi rin kasino maunawaan. Bibihira. No? You have to look for someone who's higher than your spiritual level. Otherwise, if you seek comfort from a soul with lower spiritual level of evolution, hindi po mabibigyan ng katugunan ang iyong mga katanungan, ng iyong mga suliranin. You have to look for someone of higher. Kailangan yung mas mataas sa level mo para mas maunawaan ka. Kasi yun, dumaan na siya sa pinagdaanan mo. No, it can be your spiritual director, but if you do not have your spiritual director, it can be someone else. No? I do not know, but it has to be of higher spirituality. Ganun po yun. Now, if you cannot find someone like that, you just have to believe that Jesus is with you, that Jesus will never abandon you, that Jesus is always there, ever present as we take on the path. No? Sa bawat takbang natin nandiyan si Jesus, sabi nga yung footprints in the sand, no? He held me in His hand. There's only one set of footprint. No? Nasaan? Nasaan ang Panginoon nung hirap na hirap ka sa buhay? Nung pagod na pagod ka? Nung halos kutyain ka at limbakin ka ng mga tao? Nasaan ang Panginoon? Sabi doon sa kanta, it was then that I carry you. No, yun yung panahon na karga-karga kita. Kaya iisa lang yung set ng footprint. Wala ka. Sapagkat karga-karga ka ng Panginoon. Dahil hindi mo na kayang lumakad. Ang ganda, di ba? Pero sa totoo, pag dumaraan tayo dyan sa mga ganyan, napakahirap. Ang dali pong sabihin ngayon, no? Pero pag dumaan ka talaga, doon sa napakatinding pagpapakasakit na yan, which is part of the passion of Jesus. Whatever we are experiencing, that's part of the sufferings of Jesus. Kasi we are sharing His burden, yung kaniyang mga pagpapakasakit. We have all these pains, these sufferings, spreading physical disease na whatever, pains that you are going through. Lahat yan ay bahagi, a small portion of the passion of Jesus, gaano man kaliit. At upang yan ay malagpasan natin, just lean on the Lord's Jesus' shoulder.
Lumimlay tayo sa kanyang balikat, sa kanyang puso. Yakapin natin siya. Seek solace. Sa kanya tayo maghanap ng kalubagan and not with anyone else. Because it is only through the Lord Jesus that we can find rest